topic natin ngayong araw ay gamutan sa mababang potassium. Pero ipapaliwanag ko muna paano nyo malalaman kung mababa ang potassium nyo at saan nyo pwedeng kunin ang inyong potassium, sa pagkain ba o sa tableta. Ang potassium ay isang mineral na kailangan ng ating katawan. Kailangan yan sa ating blood pressure, ini-stabilize yung blood pressure, pati na ang blood sugar. Kailangan mo din sa iyong buto, pampatibay ng buto at pampalakas ng iyong muscle. Kaya nga minsan napakasakit ng muscle ng taong mababa sa potassium. Kailangan din to sa electrolyte balance at sa fluid balance ng katawan. Kaya kailangan ito ng ating kidneys. Meron din, kailangan din to ng puso para hindi tayo magpalpitasyon. Yung nakakain natin na mga potassium, kailangan at least mga 4,700 milligrams per day para hindi tayo manghina o sumakit ang ating katawan. Makukuha ito, pinakamainam makuha ito sa pagkain. Pero may mga tao, bumababa ang kanilang potassium. Paano malalaman? Magpa-blood test po. Kailangan dun sa laboratory makita ang normal na level ay 3.5 hanggang 5 millimoles per liter. So kapag mas mababa sa 3.5, meron na kayong mararamdaman. So blood test po ang kailangan. Kapag nararamdaman nyo na ho ito, magpa-blood test tayo. Halimbawa, sobrang nagtaik kayo at nagsusuka, bumababa ho ang potassium dan. Yung mga taong umiinom ng mga diuretics o pampaihi dahil sa kanilang high blood, bumababa ang kanilang potassium. May mga tao, konti lang ang kinakain o hindi sapat o hindi iba't ibang kinakain, parang pare-pareho lang, maaring ma-affect ang inyong potassium level. Yung mga na-ospital, bumababa din ho ang kanilang potassium. Ano ang nararamdaman? At bakit kayo magpapa-blood test? Nagtitibi, walang lakas, laging pagod, hindi makatulog, hinang-hina o kaya naman napakasakit ng kanilang muscle. Minsan buong katawan, masakit yung mga kamay, paa, binti, naninigas. So nagkakaroon nga ng pulikat. Tapos bumababa yung kanilang blood sugar, nagpapalpitasyon, tapos parang mahihilo, dizzy, hinang-hina, tsaka kumakabog ang dibdib. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, blood test tayo, potassium. Isama nyo na rin ho yung calcium level. Ano ang mga mapagkukunan mo ng potassium? Meron ho mga murang pagkain, prutas, gulay na pwedeng kainin. Katulad ng kalabasa, kamote. I-brush nyo na lang ho yung balat niyan para kasama yung balat kasi nandun ho yung potassium. Ganon din ho sa patatas, isama nyo na yung balat. Sa prutas naman, avocado, saging, papaya, mangga. Sa gulay, yung patani at saka yung white beans na delata, pwede na rin yan. Pag sinabing spinach, kasama ho dyan yung kangkong, alukbati, kabute. Yogurt, milk, soya milk, tofu, marami hong potassium yan. Melon, pakwan, lalo na pag summer, makakakuha rin tayo ng potassium dyan. Nuts at saka peanut butter, marami rin hong potassium. Pagdating naman sa isda, pwede yung tuna, kung may pera, pwede rin yung ulo ng salmon o yung buong salmon. Pag sa karne naman, pork tenderloin, sirloin, pitso ng manok, yan ho yung mga pwede nating ipalit. So, yan ho yung mga sources ng ating mga potassium. Ngayon, kung talagang kulang pa rin at ayaw tumaas kahit anong kain nyo nito, magkokonsulta tayo sa doktor dahil kailangan ho may reseta ito ng inyong doktor. Lalo na doon sa mga taong may problema sa kidneys at saka may problema sa tiyan. Kasi kapag may ulcer at saka may kidney problem o kidney disease, kailangan doktor nyo po ang magsasabi gaano kadami na tableta ng potassium. Dito sa Pilipinas, ang pangalan ng potassium tablet ay Kalium at saka K-Lite.
At pag-iinom ho tayo ng tableta ng potassium, maraming tubig at pagkatapos kumain dahil ang side effect nito ay medyo hahapdi ang inyong sikmura. So, kailangan reseta ho ito ng doktor. So, dun ho sa mga laging namumulikat, lagi ang sakit ng binti. Kung ang trabaho nyo, yung mga mabibigat na trabaho, laging pawis na pawis, katulad ng construction worker, yung mga nagluluto, athlete kayo, kasi itong Pilipinas talagang mainit, so laging pawis, tapos nagkasakit pa nga kayo, nagsuka, nagtae, baka ho bumaba ang ating potassium, kaya kailangang i-check. So, sana po nakatulong to sa ating nararamdaman. Napansin ko rin ho, maraming Pilipino, mababa talaga yung kanilang potassium, kaya pwede kayong mag-konsulta dun sa inyong doktor. Itanong nyo, ang pag-inom ba ng potassium nyo, pang isang buwan lang o pang matagalan. Sa kaso ko po, talagang nakapotassium na ho ako araw-araw. Isang tableta, pagkatapos ng kumain at maraming tubig. So, yung doktor nyo ang magsasabi kung once a day or twice a day ang inyong pag-inom. Kasi dun sa mga mas kailangan ng mas mataas na dosis, sila ho yung nagkakaroon na ng paralysis o sobrang panghihina. Yung mga taong gano'n, tsaka sakit-sakit ng katawan nila, hinang-hina, halos hindi makalakad. Ang sakit din ng mga kamay, mga tuhod, paa, binti. Bukod pa nga ho dun sa nagkakaroon ng muscle cramps o pamumulikat. So, yan ho yung mga pagkakataon na kailangan na nating i-monitor ang ating potassium, pumunta sa doktor at itanong gaano katagal ang inuman. Salamat po.